kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karuman at patawarin mo ang aking kasalanan. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumayinyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, nasa Biyernes tayo ng ikalima na linggo ng Kwaresma o 40 na araw na paghanda para sa Pasko ng pagkabuhay muli ng ating pong Isus Nazareno. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kay narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor, pamansang Nambana ni Isus Nazareno. Ang mga intensyon naman nakiisa sa atin, sumita ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga na-cross-posting ng mga chapels, groups at communities. Mga kapatid, si Propeta Jeremias ay pinagtangkaan ng pagpapahirap dahil siya ay nagsabi ng totoo at tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Ang ating Panginoong Hesus ay sinasabi niya na siya ay gumagawa ayon sa gawain ng Ama at hindi siya tinatanggap dahil nagsasabi siya ng totoo. At ang mga tao ay nasintro lang sa kanilang sarili na pagtingin sa kanilang sarili at sa kapwa. Kuminsan ang ating paningin o pagtanggap o dili kaya pagtanggap sa ating kapwa ay siyang dahilan ng tayo'y nagkasala. Kaya kailangan po nating pagsisihan ang ating mga kasalanan at dumulog tayo sa mayong Panginoon, nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, patawarin mo ang mga pagsuway ng iyong sambayanan upang sa pagkakasangkot namin sa kinasadlakang kasalanan dahil sa aming angking kahinaan, kami iyong pagbigyang lumaya ng tuluyan. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpaso na hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Naririnig kong nagbubulungan ang karamihan. Tinagurian nila akong kilabot saan man. Sinasabi nila, isuplong natin, isuplong natin. Pati matatalik kong kaibigay, naghahangad ng aking kapahamakan. Wika pa nila, marahil ay malilinlang natin siya. Pagkatapos, dakpin natin at paghigantihan. Subalit, ikaw ay nasa panig ko, Panginoon. Malakas ka't makapangyarihan. Madarapa ang lahat ng umuusig sa akin. Hindi sila magtatagumpay kailanman. Mapapahiya sila
sapagkat hindi sila magwawagi. Mapapahiya sila habang panahon at ito'y hindi na makakalimutan. Makatarungan ka kung sumubok sa mga tao. Panginoon, Diyos na makapangyarihan, alam mo ang laman ng kanilang mga puso't isip. Kaya't ikaw ang maghiganti sa mga kaaway ko. Ipinagkakatiwala ko sa mga kamay mo ang aking kapakanan. Awitan ninyo ang Panginoon, inyong purihin ang Panginoon, sapagkat inililigtas niya ang mga api mula sa kamay ng mga gumagawa ng masama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa kahirapay humibik at ako'y iyong dininig. Sa kahirapay humibig at ako'y iyong dininig. O Panginoong kong aking kalakasan, minamahal kita ng tunay na tunay. Panginooy batong hindi matitibag, matibay kong muog at tagapagligtas. Sa kahirapay humibig at ako'y iyong dininig. Diyos ko, ang sa akin ay siyang nag-iingat, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Sa iyo, Panginoon, ako'y tumatawag, sa mga kaaway ako'y iyong iligtas. Sa kahirapay humibig at ako'y iyong dininig. Gapos ako ng tali ng kamatayan, siniklot ng alon ng kapahamakan, nabibingit ako sa kamatayan, nakaumang nasa labi ng libingan. Sa kahirapay humibig at ako'y iyong dininig. Kaya't ang poon ay tinawag ko, sa aking kahirapan humingi ng saklolo. Mula sa templo niya, tinig ko'y narinig, umabot sa kanya ang aking paghibig. Sa kahirapay humibig at ako'y iyong dininig. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Kristo, salita mo, Kristong mahal, Espiritong bumubuhay, nagtuturo't umaakay, sa nagnanais makamtan ang langit na walang hanggan. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, ang mga Hudyo ay kumuha ng bato upang batuhin si Jesus.
Kahit sinabi sa kanila ni Jesus, maraming mabuting gawa mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong babatuhin? Sumagot siya sa mga Hudyo, hindi dahil sa mabuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap kang Diyos ng tao ka lang. Tumugon si Jesus, hindi ba nasusulat sa inyong kautusan, sinabi ko, mga Diyos kayo. Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos. At hindi maaring tanggihan ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y hinirang at sinugo ng Ama. Paano ninyong masasabi ngayon na nilapastangan ko ang Diyos sa sinabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga ipinagagawa ng aking Ama, huwag ninyo akong paniwalaan. Ngunit kung ginawa ko iyon, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa. Kung ayaw man ninyo akong paniwalaan, sa gayon, matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya. Tinangka na naman nilang dakpin siya, ngunit siya'y nakatalilis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan, sa puok noong unay pinagbibinyagan ni Juan. Natili siya roon at maraming lumapit sa kanya. Sinabi nila, si Juan ay walang ginawang kababalaghan, ngunit totoong lahat ang sinabi niya tungkol sa taong ito. At dooy maraming sumampalataya kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Isus Nazareno. Nasa Biyernes tayo ng ika-5 na linggo ng Kwaresma o 40 na araw ng paghanda para sa Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Pong Isus Nazareno. Araw ngayon ng ating Pong Isus Nazareno, araw ng ating pamiminto sa Kanya at pasasalamat sa Kanya. Kaya atin pong tingnan ang paksa sa mga pagbasa sa araw ngayon. Ang paksa po natin yung pagtanggap at hindi pagtanggap. Sa salitang Hebreo, ang pagtanggap ay kabala. Yun po ang ating lumang tipan na kasulat sa Hebreo, kaya kabala, hindi tinanggap si Jeremias bilang isang propita. Kaya pinagtangkaan ang kanyang buhay. Kaya po, kagaya siya ng isang salmista sa Salmo 17 na ating napakinggan ngayon sa versikulo 7 na ang kahirap ay hinihingi at dininig ng Diyos ang mga humibik at mga humihingi ng tulong sa Kanya dahil natali sila sa paghihirap. Sa ating Ebanghelyo nga ni San Juan, Kapitulo 10, verse 31 hanggang 42, ang ating Panginoon ay tinangka naman nilang batuhin dahil Kanya pong sinasabi na siya ang anak ng Diyos at ang Diyos ay ang Ama o Aba. Kaya ang dasal na tinuturo niya, yung Ama namin na abisa masimim na ibig sabihin, Ama namin sa kalangitan, na kung saan ay hindi katanggap-tanggap ng mga Hudyo dahil sa akala nila o sa kanilang pag-isip, ang ating Panginoon ay naglapastangan sa Diyos dahil ang turing nila sa ating Panginoon ay tao lang siya. Kaya sinabi ng ating Panginoong Hesus, ang kasabihan din sa kasulatan at kautusan na sinasabi niya na mga Diyos kayo. At ito yung mga nakikita halimbawa sa ating buhay. Sa ating buhay tulad rin tayo ng propeta Jeremias o dili kaya ng ating Panginoong Hesus na ang ating buhay ay depende sa
mga tao. Ang mga tao na tumatanggap sa atin at ang mga tao na ayaw tatanggap sa atin. Pero ang pagtanggap ay siyang pagpapahayag na ang tao ay iginagalang. Ang tao na kawangis at larawan ng Diyos ay ginagalang sapagkat Diyos ang tinatanggap kapag ka tinatanggap ang kapwa-tao. Hindi dahil tinatanggap ang isa, dahil yon ang gusto natin. Kailangan upang tayo tumanggap, mayroon tayong 5 na punto. Una, na huwag i-control ang damdamin ng iba. Pangalawa, na kung hayaan po natin ang ating kapwa na iba siya at iba ang kanyang pamaraan, iba ang kanyang paningin, kaya hayaan natin. Yun yung pagtanggap. Pangatlo, nabigyan natin siya ng mabuting payo. Ang mabuting payo ay ating pakikitungo sa kanya na may habag. At pang-apat, na huwag tayong manghusga agad. Dahil hindi natin alam ang puso ng tao. Diyos lang ang nakakaalam ng puso natin. Kaya huwag tayong maghusga. At pang-5, huwag ninyong ikumpara ang inyong kapwa sa sarili. Kung minsan ang ating hindi pagtanggap sa kapwa ay yung kinamuhian natin sa ating sarili. O dili kaya tayo ay duwag at takot tayo dahil sa ating kapwa kaya hindi natin siya katanggap-tanggap dahil duwag tayo at natatakot tayo sa kanya. Pero ang pagtanggap ay magkaroon ng habag at ang habag ay nagpapahayag ng diwa ng Diyos. Ang sinasabi pa sa English, ito ay empathy. Ang pagtanggap ng may habag. Ang pagtanggap ng may habag ay una, ay dapat po nating tingnan ang mga kilos. Kasi ang kilos ay nagsasalita din. Kasi ang tao, sinasabi nilang okay, pero ang kilos naman ay iba. Kaya ang kilos ay nagsasalita. Ang tawag diyan, body language. Pangalawa, atin pong tingnan ang perspektiba ng ating kapwa. Kasi kung minsan, iba ang perspektiba ng ating kapwa. Hanggang doon lang sila, araw-araw. Pero baka ang ating perspektiba ay para sa kinabukasan, para sa malayo pa na tunguhin sa buhay. Pangatlo, na magkaroon tayo ng aktibo na focus o pagsentro sa ating pandinig, sa ating pagtingin, sa ating kapwa-tao. Sapagkat kung tayo'y nakinig sa Kanya, hindi lang sa Kanyang mga sinasabi, bagkos yung hindi niya masasabi sapagkat napakabigat o dili kay napakalalim, at ito'y ating mapakinggan sa pamagitan ng pagkinig sa ating puso, atin siyang napakinggan at natanggap. Pang-apat, na atin pong ipahayag ang ating pag-unawa. Malawak na pag-unawa at pagtanggap sa mga kabutihan na Kanyang nagawa sa buhay. Sa atin ring pakibahagi kung ano ang mas mabuti pa upang lalago ang buhay ng tao. At pang-5, na huwag po tayong magkaroon ng mali na pag-akala. Dahil baka yung maling akala natin ay hindi talaga katanggap-tanggap ng ating kapwa. Ang totoo, ang maling akala ay nasa ating loob lang sapagkat tayo ay magmaritis o magmaripusa o dili kaya kung ano-anong ating ginagawa sa ating kapwa, pero yun ay para sa atin. Dahil ang hindi natin tinatanggap sa ating kapwa-tao, ulitin ko po, ay hindi pagtanggap sa ating sarili. At higit sa lahat, hindi pagtanggap sa Diyos. Dahil ang Diyos ay nagbigay ng larawan sa atin. Tayo ay larawan at imahe ng Diyos. At pang-6, huwag po tayo magkaroon ng mga preconceptions at mga bias. Kasi kung minsan, ang mga bias at mga preconception ay siyang pinairal natin. Yan po ang mga duwag. Yan po ang mga kakulangan ng pag-unawa. Yan po ang mga tao na may mababaw na pag-unawa at pagtingin sa buhay. Madalit sabi, ang mga may hungkag at mga bobo lang
ang magkaroon ng mali na pag-unawa sa kapwa at walang pagtanggap sa kapwa, sino man sila. Kung tayo'y tumanggap sa ating kapwa-tao, Diyos ang ating tinatanggap at tinatanggap rin natin ang ating sarili. Kaya dito sa ating Ebanghelyo, hindi katanggap-tanggap ang Panginoon dahil may bias sila. Mali ang kailang akala. Kung minsan, ganun rin tayo. Kung minsan, pinopost pa natin sa Facebook at tuwang-tuwa pa tayo sa pinopost natin sa Facebook. Kung minsan, hindi lang sa Facebook, iba't ibang mga social media para mapahiya ang ating kapwa. Kung minsan ay wala na tayong ibang ginagawa sa buhay, yun na lang ang pagsisira ng ating kapwa. Kapag kayo ating ginagawa, tayo ay maparusahan ng Diyos sapagkat hindi siya ginagalang, hindi siya nirespeto, hindi siya tinatanggap. At ang ating Panginoon, hindi rin natin tinatanggap ang ating Panginoong Jesucristo. Bakit po? Nung tayo'y nabinyagan tayo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga tinatawag tayo Kristiyano na binyag. Dahil tayo ay nabinyagan sa pangalan ng ating Panginoon. Ulitin ko po, tanggapin natin ang ating kapwa sa pangalan ng Diyos. At Diyos ang ating tinatanggap. At Diyos ang ating minamahal. At ang Diyos na may dakilang pag-ibig sa atin ay siyang pumapanginoon sa ating buhay, sa ating puso, sa ating pamilya, sa puok ng trabaho o kahit saan man tayo. Dahil tayo ay may kabukasan sa ating mga puso. Dahil tayo ay may tunay na pagtingin sa kapwa na may habag at pagtanggap. Dahil tayo ay tunay na tao kapag tinatanggap natin ang ating kapwa-tao. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo na patuloy tayong patnubayan ng Diyos sa pamagitan ng kanyang mga propita upang maipalaganap natin ang mensahe ni Jesucristo. Atin pong itutugon, Ama ng mga patriarka at mga propita, dinggin mo kami. Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ang simbahan sa pamamagitan ng mga pinuno nito naway magpatupad ng kanyang misyon na ipahayag ang ebanghelyo nang walang pagbabago sa anumang aral nito. Manalangin tayo. Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ang mensahe ni Jesus, tulad ng lebadura, naway magpabago sa bawat aspeto ng ating buhay. Manalangin tayo. Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ang mga Kristiyano, naway hangarin ang pagsupil sa sarili, lalo na sa panahong ito ng pagsisisi sa kasalanan. Manalangin tayo. Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ang mga pagsubok sa buhay, naway hindi makasira ng ating loob, bagkus makatulong sa paglago natin sa pananampalataya. Manalangin tayo. Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama, ipinadala mo sa amin ang mga pangaral ng mga propita upang panatilihin ang aming pag-asa. Hiling namin ito sa pangitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami maging laging marapat para sa paglingkod sa iyong dambana ay aming maganap upang sa paglahok naming lagi dito kami maligtas sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng kapanian, tunay marapat ni kay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagpagkasakit ng gili mong anak, ang sangkatauhay minarapat mong magpahayag ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat na pawang nais mong tubusin ng Mesiyas sa harap ng iyong kadakilaan. Kapos ang dila naming magsaysay sa pag-ibig na makapangyarihang sa krus ay itinanghal. Sa krus ipinasyang patawarin ng mga tao. Sa krus nagtagumpay ang ipinakong Kristo. Kaya kaisa namang hel sisiyawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbunyi sa kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod na po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaismitan ng Espiritu yung banal na makalob na ito pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Kaya naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak at naalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming naimlay may pag-asang sila muling mabuhay, ganyan ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawanin patin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa naman na Birhen Maria na Ina ng Diyos, na ang kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ang mga apostol, San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes de Manila, San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo,
kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili naman ng galing na utos sa turo ni Isus, sapay natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at tali sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanapikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon siyang kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo.
at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o day minister. Sumunod po tayo. Ani Simeon kay Maria, ikaw ay nakatalaga sa dalamhati at dusa ng anak mong magbabata, upang lahat ay maligtas. Mahal na Birheng Maria, kami ay iyong akayin. Damayan ang iyong anak. Ani Simeon kay Maria, ikaw ay nakatalaga sa dalamhati at dusa ng anak mong magbabata, upang lahat ay maligtas. Sa sugat ni Jesucristo, kami gawi kasalo ng may pagsintang wagas. Ani Simeon kay Maria, ikaw ay nakatalaga sa dalamhati at dusa ng anak mong magbabata, upang lahat ay maligtas. Habang kami nabubuhay, kami gawing karamay. Tiniis ni Kristo. Ani Simeon kay Maria, ikaw ay nakatalaga sa dalamhati at dusa ng anak mong nagbabata, upang lahat ay maligtas. Announcement. Inaanyayahan po ang ating mga ministry, mandated organization, HDN, kababaihan at iba pang samahan ng ating simbahan at lalo na po ang mga deboto ng mahal na Poong Jesus Nazareno sa March 24, 2024, Linggo ng Palaspas. Ang lahat po ay magtipon-tipon sa may Carriedo Street, malapit sa Jollibee, upang idaos ang prosesyon ng mga palaspas patungong simbahan.
Ito po ay magsisimula sa ganap na ika-4 at kalahati ng umaga at tuloy na po ito sa banal na misa ng 5 ng umaga. Magdala po tayo ng mga panlatag o mga pansapin na tela. Makiisa po tayo. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos at ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang mga oras po ng ating Finance Office tuwing Lunes hanggang Huwebes at Sabado ay alas 8 ng umaga hanggang alas 4:45 ng hapon. Tuwing Biyernes at Linggo ay alas 7 ng umaga hanggang alas 6:45 ng gabi. Ang malilikom na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang Nazarene Catholic School, ang paaralan po ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, ay tumatanggap na ng mag-aaral mula sa preschool hanggang senior high school para sa school year 2024-2025. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan para sa taong 2024-2025. Meron din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. Meron din pong matatanggap na 13,000 ESC subsidy. Ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating ng grade 10. Bukod pa po dito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang sa siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagan impormasyon, maaari kayong mag-message sa The Nazarene Catholic School Facebook page. Para sa iba pang tulong pang-edukasyon pinansyal, diskwento at mga scholarship, maaari ninyong tawagan ang mga sumusunod na numero: 8733-9929, 8244-5609, 0966-211-2152. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, huwag nawang maparam sa amin ang bungang walang maliw ng pinagsaluhan naming paghain. Manapay lagi nawa kaming ipagsanggalang nito sa pangitan ni Jesucristo kasama ni Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Jesus Nazareno. Kayong mga narito sa loob at sa labas, at kayong mga naugnay sa iba't ibang social media platform, kayong mga na-cross-posting sa iba't ibang paraan na yung panalangin, ay dinggin ng pong Jesus Nazareno. Salamat po sa lahat na nagbibigay ng tulong sa Quiapo Church. Kung makatulong ang Quiapo Church sa kapwa natin mga mahirap at nangailangan, salamat po sa iyong tulong, pagpalain kayo pa yung Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon, pagpalain kayo lagi ng poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang lahat ng mga naglilingkod, lahat ng narito, at lahat ng mga nakiugnay sa atin. Naway ang pagpapala ng Panginoon
ay suma sa inyo. Alalahanin po natin, pagtanggap. Kapag ka tinanggap natin ang ating kapwa na walang kung anumang interest at kung anumang bias, Diyos na ang ating tinatanggap. Ngayon na po ang pagbasbas. Mangyari po lamang itaas bagya, mga bagay-bagay na pagbasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, iniagpas ng cross ang walang malo na pag-ibig ng Diyos ng katauhan. Pakinggan mong kilangin ka na nagsusumamo sa iyo, makamta na manila ang katugunan at tanggapin ang kasagutan, may utang na loob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang mga imahen, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan ang may makaramdaman. Sa pangitan ng benisyon ito na maalala ang pangakon sa binyag na ikaw ay iniibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain ka ng kapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Sabay kang taglayang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Isus na. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.